Good morning. Morning. It's coffee time with God. Amen. Okay. The gospel for today, Jesus and Beelzebul, taken from Luke 11, verses 15 to 26. Let us pray. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. A reading from the Holy Gospel according to Luke. When Jesus had driven out a demon, some of the crowd said, "By the power of Beelzebul, the prince of demons, he drives out demons." Others, to test him, asked for a sign from heaven. But he knew their thoughts and said to them, "Every kingdom divided against itself will be laid waste, and house will fall against house. And if Satan is divided against himself, how will his kingdom stand? For you say that it is by Beelzebul that I drive out demons. If I then drive out demons by Beelzebul, by whom do your own people drive them out? Therefore they will be your judges. But if it is by the finger of God that I drive out demons, then the kingdom of God has come upon you. When a strong man, fully armed, guards his palace, his possessions are safe. But when one stronger than he attacks and overcomes him, he takes away the armor on which he relied and distributes the spoils. Whoever is not with me is against me, and whoever does not gather with me scatters. When an unclean spirit goes out of someone, it roams through arid regions searching for rest, but finding none, it says, "I shall return to my home from which I came." But upon returning, it finds it swept clean and put in order. Then it goes and brings back 7 other spirits, more wicked than itself, who move in and dwell there, and the last condition of that man is worse than the first. The Gospel of the Lord. Praise you, Lord Jesus Christ. Christ. So sa akin yung strike ako dito yung sign. 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 S-I-G-N. Sign. Kasi yung time noon, hindi pa talaga sila naniniwala kay Jesus Christ na God sent siya, na He is the Son of God. So, nahingi sila ng sign. Ngayon, yung paghingi ng sign na yon, parang pinakita dito talaga na tinetest si God, no? Tinetest siya. Hiningi nila yung sign from heaven, though hindi naman nila alam, no, kung ano yung sign from heaven. Kaya ngayon, nung nakita nilang gumaling yung may sakit, ang inisip nila, demonyo yung gumawa nun. Kasi hindi nila alam yung sign sa heaven. Pero yun yung hinihingi nila. Kaya sabi ni Jesus dito na nagbigay na naman siya ng example, no, na yung paghingi ng sign is something na pinapakita ko anong klaseng trust meron ka kay God. So, tinitingnan din dito, nakita na-judge tuloy, no, na patunayan dito, kapag binasa natin to, na yung time na on, mababaw pa talaga ang pagtingin nila kay Jesus. Kasi, yung sign nila, demonyo ang nasa isip nila, hindi si God. So, yun yung parang nanega ko nung time na yun. Talagang ang hirap sa time nila makita yung Holy Spirit. Kasi iba pa yung utak nila noon. Kaya si God, nagbigay siya ng mga example dito na medyo mahirap pa rin intindihin. Kasi baliktad no? Baliktad yung ano yung kung ano yung ine-expect mo, yun yung hindi dapat. Kung ano yung dapat, yun yung kailangan gawin. Kaya parang nalilito sila. Yeah. So humingi sila ng sign. Ito yung sa mo, humingi sila ng sign kasi naniwala sila na ang ginamit na power ng ating Panginoong Jesus ay yung kay Beelzebul, no? Kaya sabi nila,
ano sign na na talagang nagamit niya yung power na Beelzebul, yun sa demonyo, di ba? Sabi naman sa kanya ng ating Panginoon, ito binabasa ko lang kasi yun yung nabanggit mo eh. Every kingdom divided against itself will be laid waste. Hindi yun, pagka yung pareho. Kasi pinaalis ni Jesus ay yung demonyo. Now, paalisin ko yan dahil sa power ng demonyo rin. Yun yung sagot ni Jesus sa Yeah, kanila. correct. So, kung ganun ang iniisip nyo, ma-divide yung kanyang kingdom. Yan. So, Clear. It's yun yung clear, di ba? yun yung It's clear. Kaya ibig sabihin, sinasabi ni Jesus, sa aming power yan, sa power ng aking ama yan, hindi sa demonyo yan. Okay. So ang sa akin, ang napili ko, drive out. Drive out. So ito yung, ito yung dito, lumalabas. Isa sa ginagawa ng Diyos is to drive out the demon in yung mga napoposes, di ba? And sa tingin ko, ang drive out din dito, yung mga sa kalooban natin. Minsan dito yung yung hindi lang hindi lang yung demonyo mismo na Although parang sinasabi niya, kung meron kang ibang nagagawa na hindi maganda, that means that yung spirit ng demonyo ay nasa iyo. Kaya kailangan yan i-drive out. So yun yung parang nakuha ko rito. Okay. So drive out. Normally, pag driving out, papalabas, no? Hindi papapasok. So, ibig sabihin, pag good, ba't mo ilalabas, di ba? So, syempre, palabas yon. Now, kung si Jesus, ginawa yun sa tao, like dito, nakita na inilabas niya, no? So, nung lumabas yung spirit, bumait na, gumaling na yung katawan. So, parang, paano mo palalabasin? Yung parehong nega, unlike poles attract, di ba? So, kung ang magpapalabas sa iyo, kakampi mo din, parang hindi tama yon kasi kakampi mo eh. Kaya tama yung sinasabi mo rin dito na yung pag-driving out, lalo na kung Holy Spirit ang nagda-drive out, syempre, yung kalaban niya, yung dinadrive out niya, hindi pwedeng Holy Spirit versus Holy Spirit or evil one versus evil one. Okay, so ngayon, so dito na tayo sa message para sa atin. Ang gusto ko lang na i-clear dito kasi dalawa kasi yung dito dalawa yung message tungkol doon sa yung evil spirit na nasa katawan ng tao at saka yung asking for a sign. Yan. Asking for a sign. Na na-strike ako doon sa asking for a sign kasi yun yung ginagawa madalas natin tayo. Yung asking for a sign. Hindi nga to evil spirit, no? It's just like, kunyari, meron kang gusto. Gusto mo talaga yung will ni Lord ang makuha mo. Lord, bigyan mo naman ako ng sign. It's so natural, no? Kahit sino tanongin ko dyan, lagi nila yan sinasabi. Kahit ako, it happened to me. No? Nung nag-exam ako, no, nasa Bicol ako noon, nagsisimba kami, merong simbahan doon, na meron siyang rose ata, yun, ewan ko kung anong halaman yun. Hindi talaga siya namumulaklak. Ilang taon na ako doon nag-aaral, hindi talaga yun namumulaklak. Tapos meron kaming exam, na pagka nakapasa ka doon, hindi ka na babalik. Kasi syempre, nasa Manila ako eh. Pag bumagsak ka doon, babalik, magre-retake ako, no? Sabi ko, di magte-take na. Tapos sabi ko, naku Lord, bigyan mo ko ng sign na makakapasa ako. Kasi after the exam, babalik ako ng Manila. So, kailangan malaman, paano yon? Hindi ko pa nakikita yung sign. Wala ako doon eh. So, sinulatan ko yung classmate ko, si Lily. Sabi, Lily,
Sabihin mo nga sa akin ha, pag namulaklak yun, kasi pag namulaklak yun, sign ni Lord yun na makakapasa ako doon sa exam namin doon. Naku, maniwala ka. Nagpadala siya ng sulat, may laman na bulaklak. Ibig sabihin na bulaklak yung ano, yung tree na yon. So, para sa akin, yung sign kasi, it is something na, minsan, diyan lalabas kung ano yung trust mo talaga kay God. Kasi yan alam ni Lord yan na pagka hindi niya binigay yung sign sa'yo, dapat hindi ka pa rin mabahala. Pag lumabas yung sign sa'yo, eh di tuwan-tuwa ka. Pero pag hindi lumabas, masaya ka pa rin kasi ano pa Lord ang gusto mo kaya? Ganon. So kaya alam ni Lord yung motive mo. Kaya siguro alam din niya yung taong bibigyan niya at saka yung hindi niya bibigyan ng signs ano. So anyway, kaya na ano ko yan kasi ang dami akong nakakausap na tinatanong paano ko ba malalaman yung sign? Eh dito sa ano natin, yung sign na hinihingi dito, sabi pa nga dito, they ask a sign from heaven to test him. O, di ba? To test God. Hindi yung I ask a sign so that I can believe. Hindi eh. Yung sa kanila, mali ang motive eh. Parang tinetest nila si God. Ako hindi. When I ask the sign kay God, gusto kong malaman kung ano yung gusto niya ipagawa sa akin. Hindi yung tinetest ko kung pag hindi niya ginawa yan, hindi siya Diyos. Pag nagawa niya yan, Diyos siya. Yon. So dapat po siguro pag ito yung message no, do sa mahilig manghingi ng sign kay God. Na wag niyo yung hingin yung sign to test na Diyos ba siya o hindi. 'Di ba? But you ask a sign because you are confused, no? Siguro nagdi-discern ka kung gagawin ko ba to Lord o hindi, nahirapan ako. You ask a sign. And then, yung sign na hinihingi nyo, si God ang magbibigay sa iyo kung anong klaseng sign. Huwag kayong magsabi na, pagka naging Coke ang laman ng kape na to, ayan, posible, di ba? So, mas maganda yung si God ang magbibigay ng sign na hindi nyo rin alam. At hindi not to test Him, but for you to do His will. Yon yung sa akin. Amen. Ito yun sa sign, no? Yung kasi yung nagtanong sa kanya, talagang gusto niya i-test si God. Pero sinagot ni Jesus yung para sa mga pure ang kanilang puso. So ang sabi niya, ang parang nililinaw niya, yung anything that is not good, ibig sabihin bad, pagka yun ang nagagawa natin, para matalo natin yan, it will always be yung power of God ang tatalo riyan. So, hindi pwedeng yung masamang espiritu pa rin ang gagamitin natin. Yes, So, yes. so kung meron nangyayari sa kalooban natin, ang hihingin natin is a grace from God. Di ba? So, lalo na sa time natin ngayon. Sabi nga, Holy Spirit ang tatalo riyan dahil mas malakas yon kesa sa power of the evil one. Yun. So, sigurado tayo ron. Yun na yung sinabi ni Jesus eh. Now, yung drive out, ito kasi parang sa ngayon naiisip ko, anything that is not of God, yan kailangan maalis yan sa ating puso. Kasi ang demonyo, sabi nga, pinoprovoke tayo para mag-respond tayo. Kasi halimbawa, maramdaman natin yung inggit, maramdaman natin yung ah, medyo dumami yung ating, parang yung konting love of money, yan, hindi pa kasalanan yan. Nagiging kasalanan yan when we respond na parang natukso tayo, natalo tayo sa tukso ng demonyo. Kaya nga kung nakakaramdam tayo ng ganon, like yung inggit, yung parang love for money, greed, lust, lahat yun ang negative ano, di ba? Gusto mong makuha yung lahat ng credit, yan. Pagka nakaramdam tayo niyan, we ask God to drive this out from us. Di ba? Kasi pagka tayo ay nag-respond na, halimbawa,
tinawag greed. Oh, kailangan ko yan, may konting daya, di ba? So, na-provoke ka na. So, natalo ka na hindi na drive out sa'yo yung mga bad things that or sin na nandun sa atin para nag-aantay lang na tayo ay kumilos on that negative thing. Nagkakaroon ka na sa isip mo yung last, di ba? Nakakaramdam ka ng ganon. So, nag-iisip ka, Lord, drive this out, itong feeling kong to. Otherwise, kung natalo ka, punta ka sa laptop, no? Bubuksan mo ngayon yung porno, talo ka ron. Kasi hindi mo hiningi yung grace from God para maalis sa yun, para i-drive out sa yun. So yun ang nakikita ko na message sa atin. Prevent yourself to act on that negative feelings. Yan yung capital sin di ba? Yung 7 capital sin. Kailangan pigilan mo na magkaroon ka ng response na tinatanggap mo yung feeling mong yun or nadadala ka sa paing na yun. Yeah. Yun. Okay. So magandang mga pangaral po natin from God ngayon, no? Yung message niya sa atin. Yan po yung sinasabi natin na pag binasa mo yung parable, iba yung message sa'yo. Iba yung message sa'yo, pero ang ganda, di ba? Kasi noon, pag binasa natin, isa lang, wala naman tayong pakailan, basta binaba. Ngayon, talagang iniisip natin, bakit kaya? Di ba? So si God, tinutulungan niya tayong mag-explain, no? Kung ano yung ang dating sa atin. Ngayon ko lang din naisip lahat yung mga naiisip natin. Like ikaw din, yung mga nasabi mo. So, thank you, Lord, no, for giving us this wisdom. And sana magtuloy-tuloy po yung pakikinig ninyo at i-share nyo po, no, do sa iba para maging missionaries po tayo lahat dito sa Yeah. Pilipinas. Friday na ngayon. So that means Yeah. 2 days, it's time to share itong Amen. ating mga gospel, coffee time with God. Correct. Okay? Okay. So see you again on Monday. Here in Coffee Time with God. Amen.